Property rights. So, yung property rights daw ay yung mga batas na kung saan nakalagay sa mga batas na yon yung legal ownership ng mga resources at kung paano mo ito gagamitin. Batas ito tungkol sa ownership ng property rights at kung paano mo ito legal na gagamitin o magagamit. Okay? Yung proper right of use of property, ito yung ah, paggamit ng property in a legal way. So, bakit ko ito na-vlog? Kasi merong dun sa TikTok yung mga nangungupahan. So, ibig sabihin, ang sinabi dun sa napanood ko, isang lawyer sa TikTok. I don't know, I forgot her name, pero maganda yung explanation niya. Halimbawa, pinaupahan mo yung bahay mo. And then yung umuupa, pinalitan yung padlock. So, legal ba yun? Okay, fine. Kasi, nagbabayad sila na yung nakatira dun sa bahay, umalis ka na, sila na yung nangungupahan dun. Pwede nilang palitan yung padlock ng gate kasi nasa kanila na yung right of right of use property. Nasa kanila na yung karapatang gamitin yung bahay na yun dahil sila na yung nakatira doon. Ngayon, kapag ka ang tenant o ang umuupa hindi na nagbabayad, automatic yung right of use of property babalik sa inyo. So, pwede na kayong kung anong gusto nyo gawin doon sa bahay na pinapaupahan nyo, gawin nyo na dahil pinaalis nyo na yung tenant o umalis na yung tenant dahil hindi sila nakapagbayad ng contract. So, yun yung mga dapat nating tandaan pag tayo ay nangungupahan. Okay? At saka basahin yung lease contract. Ito basic lang to dahil karamihan sa atin umuupa ng bahay, umuupa ng pwesto para magnegosyo. So kung tayo nang nangungupahan, may karapatan tayo kung paano natin gagamitin yun. Pero wag naman natin babuyin kasi kumbaga sa madaling sabi, hiniram lang naman natin yung property, hindi atin yun. So, yun yung magandang bagay na natututunan natin sa law, yung right of use property tsaka property rights. Yan yung dapat na malalaman natin. So, yun lang po.